Yumi Santiago. Ayan. Itaas mo ang iyong kanang kamay at sabihin mo, ikaw ba'y sumusumpa sa kabila ng buhay mo at ng iyong mga anak at ng pamilya mo sa harap ng sambayanang Pilipino na ang sasabihin mo ngayon ay pawang katotohanan lamang, walang labis at walang kulang. Mga kababayan, eto na naman ako, Rain TV. But anyways, eto yung pag-uusapan natin ha. Alam kong siguro nakita nyo na to sa mga ano dyan, sa mga buntot ni Risa Hontiveros, manood kayo. Eto, mukhang ano na naman kasi, may controversial na naman na lumulutang no ngayon tungkol sa Pogo. 'Di ba? Pinag-usapan yan doon sa Senado, nag-hearing na yan last year pa, 'di ba? Eto kasi ha, tungkol ito sa Pogo at ang isang pangalan ang nadawit, no? Ang anak ni Senator Lapid, ni Lito Lapid. Eto kasi, eto din ha, marami din kasing mga nagtatanong, etong si Risa Hontiveros ba ay protector ng mga anak ni Senator Lapid na nagpapalusot ng mga POGO workers dyan sa Clark? Eto kasi yun ha, lumabas sa isang listahan na may kinalaman umano ang anak ni Senator Lito Lapid sa pagpapapasok ng POGO dito sa Pilipinas. Pero ang mas nakakapagtataka lang ha at nakakagulat kasi matapos itong lumabas no, biglang natigil ang investigasyon sa Senado. Pansin nyo rin ba yon? At eto pa ha, hawak na raw ni Risa Hontiveros ang listahan ng mga Chinese at Taiwanese sa sangkot sa mga Pogo. At kasama daw dito ang pangalan ni Maan Lapid. Pero bakit parang natigil ang pagdinig? May mga nagdududa na baka may kinikilingan itong si Risa Hontiveros. Siguro dahil magkaibigan daw sila ni Lito Lapid. O may mga gustong protektahan itong si Risa Hontiveros. Okay, let's watch this. Yes po. Ayan ha, Sumpa. sumumpa na sa Yumi Santiago sa harapan ng mga Pilipino at sa kabila ng buhay niya at ng kanyang mga anak at ng kanyang pamilya. Okay. May sinabi ka dyan na pinatakas. Sinong unang sinabi mo? May mga pinatakas na Pogo. Okay? At ang nilink mo ay isang nagngangalang Maan. Tanong ng karamihan ngayon sa atin, Yumi, sino si Maan at kaano-ano mo siya? Si Maan is anak siya ng senador at isa siya ang mismong head ng airport ng Clark. Siya mismo ang head ng airport. And then naging kaibigan ko siya for how many years? Si Maan ba ay si Maan Lapid na head of B.I. Clark International Airport? Yes, siya. Ngayon, so si Maan Lapid, ito ba ang sinasabi mong anak ng senador? Oo, siya. Sinong senador ang tatay niya? Hindi ko alam. Si Senator Lito Lapid. Okay, so ang Maan Lapid na pasabog ng taon ay si Maan Lapid na anak ni Senator Lito Lapid. Yumi Santiago, sinabi mo na si Maan ang may responsibilidad na magpatakas ng mga Pogo. Tama ba o hindi? Yes, siya. Siya. Ngayon, ang tanong ng bayan, paano mo nasabi na siya ang may kagagawan nito? Nakita ko mismo yung, all in all, kumbaga, nakita ko na mismo yung manifesto na nakapangalan kay Senator Risa Hontiveros. Sabi mo kasi, nakita mo ang manifesto. Anong ibig sabihin ng manifesto? It's direct report yon ng total na, para siyang incident report na nangyari. Tapos, ipinasa siya directly doon sa taong concerned para magkaroon ng investigation, proper investigation. Ganon Okay. siya. So, manifesto ito ng Bureau of Immigration. Anong nakalagay sa manifesto? Ang nakalagay doon is total of 3 aircraft. Tapos, 3 aircraft and then majority is Taiwanese. Actually, hindi siya pinatakas. It's arrival. Arrival siya. Arrival na pinarush yung pagtatak ng visa. Tapos, walang investigation. As in, sinabihan lang yung mga nasa IO na papasok na lahat yan. So, kaya nag-OT sila. And then, binigay lang is, syempre may mga binigay na, alam mo, under the table na pera. Hindi nasiyahan yung mga tao. Okay, wait Ito ang klaro. Yung pinatakas is pinapasok. Ibig sabihin, pinapusli papasok. Papasok, oo. Kailan ito nangyaring pinapasok? That was last year. I don't know if September or October. Mga ganun naglalaro kasi siya doon. I can't remember. Pero, kasagsagan siya ni Hearing.
ng hearing ni Alice Go. So ito ay mga Taiwanese na pinapasok ng bonggang-bongga. Ilang mga aircraft ito? 3 aircraft sa sa Taiwanese. Taiwanese. Oh, sa Ngayon, sinong nagpakita sa iyo ng manifesto? taga-BI. Taga-BI. Pwede mo bang pangalanan ang taga Bureau of Immigration na yan? Wag na. Wag na. Okay, so ito ay mga Taiwanese na pinapasok ng bansa sa Clark. So ito yung sinasabi niyong pinatakas. Papasok. Pero yung pinatakas is papasok ng Pilipinas. Rush. Itong mga Taiwanese ba ito ay Pogo? Lugaw na nito. Baby, ay kuha mo rin ito, Ryan, Ryan! Kapatid ni ko. Paabot? Ay, idol, mga lugaw sa Ryan! Ayan na. Paisa nga ako sa tabi ni ma'am. Susubulan ako. Ayan, may dalag pa. Ayun, sige pa. Sipitan lang ko na yan. Ma'am, okay lang po, ma'am. For video lang po. For video, okay. Sige lang. Yes. How did you know na Pogo sila? After mag-expire ng ito malaking ewan ko kung mabubuksan ulit, pero I think January din, nagkaroon ng ang tawag dito, raid, ang BI with RTIA, alam ko, tsaka NBI, expired na lahat ng nila, ng visa nila. 200 of them were caught, tapos sa Pogo Hub. Ito yung mga Taiwanese. Taiwanese. Actually, madami natin. May Chinese, Taiwanese, halo-halo. Ganun na siya. Okay, sinabi mo mismo na anak ni Senator Lito Lapid ang nagpapasok. Okay. At ang mga nag-assist na Bureau of Immigration sa Clark ay binigyan ng 20,000 each. Ito ba ang dahilan kung bakit may mga nag-explode dahil 20,000 lang ang ibinigay sa kanila? Oo, to be honest, yun yung yun na talaga yun. Kung aminin man natin sa hindi kasi nasiyahan. Hindi kasi nasiyahan yung mga pinagbibigyan ng 20,000. Ang laki kasi ng natanggap na pera. Yun ang main concern talaga doon. Parang Yun ang main diba? concern, kaya ito ay kumalat dahil Yes. 20,000 lang ang ibinigay doon. O, meron kang nakitang manifesto. At nabanggit mo early on na ang manifesto ay naka-address sa isang senador. Kanino naka-address ang manifesto na yun at sinong senador? Kay Senator Risa Hontiveros. So, yung sinabi niyong humarang ng senador, sino yung sinasabi niyong humarang ng senador? Si Senator Risa Hontiveros. Kasi nasa kanya yung manifesto ng listahan ng mga pinapasok na Oo. Pogo workers na mga Taiwanese. Tsaka ganito yan, sa BI kasi meron yung tawag dito, emails, 'di ba? Meron yung thread na emails. So ngayon, may mga screenshot ako before that na nababasa ko talaga yung mga nangyayari sa loob ng BI since kasi syempre, alam mo na pa, may mga puting ahas din naman tayo sa loob dyan, kinukwento. So ngayon, yung email thread na yun, sinabi pa nga na, naku, umiikot na yung point ni Maay na yung manifesto dinala na dun sa Senate, gano'n. May gano'n na kwento hanggang sa, ayun na nga, pagdating na kay nireceive ni Senator Hontiveros, stop. Dead na yung lahat. Biglang tahimik na lahat. Wala na. Si Maan ay nagpapanik dahil ang manifesto ay ipapadala na sa Senado. Siyempre magpapanik ka, no? Yeah. Pero, napunta ang manifesto kay Senator Risa Hontiveros. Yeah. Hindi na nagpanik si Maan. Hindi na. Wala na. So- Biglang, na siya, nabansagan na siya na untouchable sa Clark. Ngayon, pagdating sa mesa ni Senador Risa Hontiveros, ang manifesto ng mga Taiwanese na Pogo, majority na Taiwanese na Pogo workers, stop ang investigation. Wala nang chika. Wala na. So ngayon, dahil si Senator Risa Hontiveros ang huling nakatanggap ng manifesto, ang ibig sabihin nito? Dahil siya nagpapigil na. Ilang naman ang alam mo yung parang simpleng maritesan lang sa opisina. Ang sinasabi, ala na, na-hold na, ala na, may humarang na, ganun. Wala na. Ay, sandali. Ay, kasi, baka naman si Senator Lito Lapid, or baka naman magkamarkada si Senator Risa Hontiveros at Senator Okay, Lito Lapid. ako, hindi ko alam yung personal nilang relationship, pero madami nagsabi din, hearsay, na magkaibigan sila. Magkaibigan si Senator Lito Lapid at si Senator Risa Hontiveros.